Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Tuesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Jasim Makabando. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At ang kanyang tatalakayin, mga bunga ng kasalanan sa lipunan. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Narinig po ba yan, Chef Cedric? Naam ya Sheikh, wadih. طيب الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصاحبته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaroon natin ng kaalaman. Sino po yan? Subhanallah. Yung Ngunit, subhanallah, kung ating isipin na dapat pa nga tayo ay magpasalamat kasi nagkaroon tayo. Sister Admin? Naam. Aywa, jazakillah khair. Naam ya Sheikh, falyatafaddal. Ang papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. O ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa 7 palapag ng langit at lupa. Siya rin ang lumikha ng langit at impyerno at siya rin ang lumikha ng lahat ng napapaloob sa mga ito. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpakilala sa kanyang banal na aklat bilang Panginoon na walang karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. Siya rin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay ng patnubay kung paano tayo dapat mamuhay dito sa mundong ito upang tayo magtagumpay dito sa mundong ito at maging sa kabilang buhay. Tayo bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong dapat gawin sa mundong ibabaw na ito maliban na lamang sa sundin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at mga kapatid, ang lahat ng paggawa dito sa mundong ito ay may kaakibat na bagay. Kagaya na lamang ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagsuway man sa Kanya, ay ito ay parehas na may bunga para sa atin. May mga bunga ito sa ating sarili, sa ating pananampalataya, at nung mga nakaraan ay nabanggit natin yung bunga ng mga kasalanan o paggawa ng
hindi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga bunga nito sa sarili, at may iba rin po itong bunga. Iba yung bunga nito sa ating pananampalataya o sa ating pagiging Muslim. At ang ating tatalakayin ngayon na mga bunga ng kasalanan sa lipunan. Dahil po ang paggawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang para sa atin ang kanyang bunga. O hindi lang tayo ang naaapektuhan nito, bagkus pati na rin ang sanlibutan o ang lipunan. At kapag sinabi nating lipunan, kasama na dyan ang ating pamilya, mga kapitbahay, mga kaibigan, o sino pa man napapabilang sa lipunan. Okay. May 5 bunga tayong bibigyan ng paliwanag. O ito, bibigyan natin ng paliwanag ang mga ito, na ang mga ito ay siya yung mga bunga ng mga kasalanan sa lipunan o yung mga bunga ng kasalanan sa ating lipunan, maging sa ating pamilya o sa ating mga kaibigan. 5. Ang pinakauna na bunga sa lipunan ng paggawa ng kasalanan ay al-ma'asi tamhiqu al-barakat. Barakatud dini wad dunya. Ang paggawa ng kasalanan o paggawa ng alinman ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinipinsala ang mga biyaya. Mga biyaya na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napipinsala ng dahil sa ating mga ginagawang kasalanan. Mga biyaya sa ating pananampalataya at dito sa dunya o ating buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ang mga tao sa mga bayan o ang tao sa sanlibutan o lipunan ay naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw, at kinatakutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang alam natin na ang taqwa siya yung paggawa ng alinman ay pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ating iiwasan. Ayan ang taqwa. O sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang tao sa mga bayan o ang tao sa isang bayan ay nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na nasa kanila yung taqwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama. Tiyak na pagbubuksan namin sa kanila, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga biyaya na galing sa langit. Ngunit walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ngunit kanilang itinanggi, kaya kinuha namin sila dahil sa kanilang mga ginawa. O pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil doon sa kanilang mga kasalanan. It means itong binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na halimbawa is wala sa kanila yung taqwa at wala rin sa kanila yung iman. At dahil doon sa kasalanan na iyon ay hindi sa kanila ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang barakah. At ayan ang dalil o nagpapatunay na ang paggawa ng kasalanan o alinman ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakapinsala ng biyaya na ibinibigay mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nagbigay ang Allah ng halimbawa ng isang bayan na payapa at ligtas. Nagbigay ang halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bayan na payapa at ligtas.
na dumating sa kanila ang kanilang mga kabuhayan ng sagana mula sa lahat ng dako. Ngunit kanila itong itinanggi. Itinanggi nila ang mga bagay na ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagpala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ito ay itinanggi nila na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila kinilala ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagbigay sa kanila ng biyayang ito. فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. At pagkatapos ng kanilang ginawa na pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatikim sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gutom, pagkatakot ng dahil doon sa kanilang ginawa. Dahil doon sa kasalanan na kanilang ginawa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinanggal sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala yung baraka, yung ni'mah na ibinigay niya sa pamayanan na ito o bayan na ito. Five, bago tayo dumuko sa pangalawa, sagutin muna natin ang katanungang ito. Kung sinabi na ang paggawa ng kasalanan, hindi pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdudulot ng pagkapinsala ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay bakit natin nakikita ang mga hindi nananampalataya o hindi kinikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala? O bakit may nakikita tayo na hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggi nila na ito ay biyaya mula sa Diyos? Bakit pagkatapos nun ay nakikita pa rin natin sila na binibiyayaan pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ipinaliwanag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito. Amma qawlu ba'd al-kuffari mun'imina fi dunya fahuwa istidrajun. Tungkol sa pagiging masagana ng ilang mga hindi naniniwala, ipinaliwanag ng mga salaf, ito ay istidraj. Ito ay tinatawag na istidraj. Yung silang namumuhay sila ng masagana kahit paman hindi nila kinikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagbibigay ng biyaya para sa kanila. Ito ang istidraj. At ano nga bang istidraj? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Uqba bin Amir radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Kapag nakita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na may binibigyan na alipin, na kahit paman nandoon siya na makasalanan ng taong ito, ngunit kumbaga binibiyayaan pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng alinman ng kanyang gusto sa mundong ito, fa innama huwa istidraj. Alamin mo na ito ay istidraj. Ito ay istidraj lamang. Ano ang istidraj? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nito, "Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay, hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mablusun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na idinugtong dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagsabi na istidraj lamang ang mga biyaya na natatanggap ng mga taong tumatanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay. Noong kanilang kinalimutan ang alinman na ipinaalala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinalimutan nila ang ipinaalala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang propeta, fatahna alaihim abwaaba kulli shay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binuksan na namin lahat ng pintuan ng lahat ng mabuti dito sa mundo. Binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan doon sa mga taong kinalimutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Hatta idha farihu, hanggang sila ay matuwa doon sa ibinigay sa kanila, bima utu,
akhadnahum bagtatan fa idahum mublisun. At pagkatapos noon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay namin sa kanila yung kanilang lahat ng kanilang gusto hanggang sa doon sila mamatay o doon na namin sila kukunin. At sila ay walang pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paiintindihan natin sa hadith na ito na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibinibigay pala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyayang ito doon sa mga tao na tumatanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil walang balak ang Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa kanila sa kabilang buhay. Para makuha na nila o kumbaga wala na silang karapatan upang humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng awa sa kabilang buhay, ibinibigay na sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanilang gusto dito sa mundong ito, at pagdating doon sa kabilang buhay ay wala na silang karapatan upang manghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ayan ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na istidraj. Ibinibigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanilang gusto upang wala silang masabi sa kabilang buhay o kumbaga wala na silang marison sa kabilang buhay. At ayan ang dahilan kung bakit may nakikita tayo na kumbaga makasalanan, alam natin na makasalanan o kumbaga hinahayag na sa tao yung kanyang pagiging makasalanan, ngunit kahit gayon pa man ay pinagpapala pa rin sila sa kanilang mga buhay, yumayaman, may masayang pamilya. Fa'lam an innama hada istidrajun. Hindi ito biyaya, bagkus ito ay istidraj. Naam. Pangalawang bunga sa lipunan ng paggawa ng kasalanan. Pangalawang bunga, nuzulul uqubatil ammah al-muhlika. Pagbagsak ng malawak na kapinsalaan at kaparusahan. O kumbaga kapag nagpataw ng parusa ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito, doon sa mga taong makasalanan, ay nadadamay yung lipunan. May mga nangyayari na mga kalamidad na kung saan nadadamay yung mga mabubuting tao. At ito, ang pwedeng maging dahilan nito ay ang paggawa ng iilan sa atin ng kasalanan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bawat isa ay aming hinarap sa kanyang kasalanan o ibinigay namin sa kanya ang kasalanan na kanyang tinamo. Pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng taong ito nang nababatay sa kanilang kasalanan. Ilan sa kanila, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinadala namin sa kanila ang mabagsik na ulan. Ilan ay hinarap ng nakamamatay na sigaw. Ilan ay nilubog namin sa lupa. At ilan ay aming nilunod, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nangyari yon? Ang hindi mga maipaliwanag na mga pangyayaring yan sa mga naunang panahon bago pa man ang panahon natin, dahil po iyan sa mga kasalanan na ginawa ng mga tao. Pinaparusahan po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang alipin dito sa mundong ibabaw bago pa man sila parusahan sa kabilang buhay. At kabilang dito yung mga parusa na amma, malawak na kaparusahan na kung saan nararamdaman pati ng mga hindi sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala,
Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ دَارِ اللَّذَّةِ وَالنَّعِيمِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ إِلَّا دَارِ الْآلَامِ وَالْأَحْزَانِ وَالْمَصَائِبِ. Ano nga ba ang dahilan kung bakit pinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mag-asawa na si Adam at Hawa sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tahanan ng ligaya, kaligayahan at kasiyahan patungo sa tahanan ng sakit, kalungkutan at kapahamakan? Bakit sa kanila ito nangyari? Na pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na parusa na parehas silang nadamay at pati ang kanilang sumunod na henerasyon. Dahil ito sa kanilang ginawa na sinuway nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin Ibn al-Qayyim, وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ وَطُرِدَ وَلُعِنَ وَمُسِخَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ فَجَعَلَ صَوْتَهُ أَقْبَحُ صُورَةٍ وَأَشْنَعَهَا وَبَاطِنُهُ أَقْبَحُ مِنْ صُورَتِهِ وَأَشْنَعُ وَبُدِّلْ بِالْقُرْبِ بُعْدًا وَبِالرَّحْمَةِ لَعْنَةً وَبِالْجِبَالِ قَبْحًا وَبِالْجَمَالِ قَبْحًا وَبِالْجَنَّةِ نَارًا تَلَظَّى وَبِالْإِيمَانِ كُفْرًا. At ano ba ang dahilan kung bakit napalabas si Iblis mula sa kaharian ng langit? At siya ay itinaboy ng Allah subhanahu wa ta'ala at isinumpa. At binago ang kaniyang panlabas at binago ang kaniyang panlabas at panloob. Ginawa ang kaniyang anyo bilang pinakapangit at pinakakasuklam-suklam na anyo. At ang kaniyang loob ay higit na mas pangit kaysa sa kaniyang anyo at mas kasuklam-suklam, at ipinalit ang pagiging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging malayo, na wala ang kaniyang pagiging malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, at napalitan ng pagiging malayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at nawala ang awa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at napalitan ng sumpa at ang kaniyang kagandahan na napalitan ng kapangitan, at ang paraiso sa naglalagablab na apoy. Napalitan, kumbaga nawala si Iblis sa kanyang paninirahan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipinangako sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang apoy ng impyerno at ang pananampalataya sa kawalang paniniwala. Nawala ang paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat na nangyaring ito sa Iblis ay nangyari ito dahil sa kasalanan na kanyang ginawa. Nangyari ito dahil sa kasalanan na kanyang ginawa na hindi niya pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama ito sa mga dalilo magpapatunay na ang kasalanan ay nakakaapekto sa lipunan. Si Iblis, alam naman natin na ginagawa niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang mapasama niya tayo sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ni Ibn al-Qayyim, وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ حَتَّى عَلَى الْمَاءُ فَوْقَ رُؤُوسِ الْجِبَالِ. At ano nga ba yung dahilan kung bakit nilunod ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tao doon sa lupa, lahat sila, hatta alal ma fawqa ru'usil jibal, hanggang sa umabot yung tubig doon sa taas ng mga jibal o mga bundok. Sila ay pinarusahan ng tubig na umaabot sa itaas ng bundok. Bakit ito nangyari? Nangyari din ito dahil sa kasalanan na kanilang ginawa. Ito ay matatagpuan natin sa kwento ni Nuh alayhi salam, na kung saan hindi sila naniwala kay Nuh at balak pa nilang sirain si Nuh, kaya sila ay nilulod ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na parusa na hindi lamang para, kumbaga, hindi individually. Pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na buong lipunan. وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي الْبَحْرِ. At ano nga ba yung dahilan kung bakit nilulod ng Allah subhanahu wa ta'ala si Firaun at kaniyang mga tao sa dagat? At alam din natin ito, nilunod sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi sila naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
itinanggi nila ang mensahe ni Musa na ipinadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at balak din nilang sirain si Musa at dahil doon ay pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa na malawak o hindi individually na sinasabi natin. Lahat sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit yung mga tagasunod ni Fir'aun. Ayan ang pangalawa na dulot ng kasalanan sa lipunan. Mga kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na amma o kumbaga panglahatan. Hindi lang yung gumawa ang makakatikim nito bagkus marami. Pangatlo na bunga ng kasalanan na ginagawa ng isang tao. Hululul hazaimi wa dhuhuri aduwihim alayhim. Pagdating ng pagkatalo at paglitaw ng kanilang kaaway. Pagkatalo sa mga nangyayaring mga ganto, may mga nangyayaring hidwaan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sa paliwanag nito, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ عَلَى نُزُولِ النَّصْرِ شَرْطًا. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda ng kondisyon para tulungan niya ang mga tao na magtagumpay. Sa mga panahong ito, na kung saan kailangan natin ng tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay narito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda ng kondisyon para tulungan niya ang mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. At tiyak na tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man na tumutulong sa kanya. O sino man natutulungan niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang malakas at makapangyarihan. At dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladina immakkannahum fil ardi wa aqamus salah. Ang mga kondisyon ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito. Ang mga taong kapag pinagtibay namin sila sa lupa at nagsasagawa sila ng salah o nagsinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atuz zaka, nagbabayad ng zaka, naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. At lahat ng kahihinatnan ay para ang lahat ng kahihinatnan ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ni Jubair Panunafir, Lama futihat Qabrus. Noong nabuksan sa mga Muslim ang Qabrus. Ang Qabrus, mga magulang sa mga magulang at mga kapatid, ito ay masaganang lugar. Masagana sa isda o masaganang pamayanan. At isa rin ito sa napakalaking kaaway ng Islam. Nangyari ang pangyayaring ito sa panahon ni Uthman bin Affan. Ipinadala niya ang kaniyang mga sundalo sa pamumuno ni Muawiyah radiyallahu anhu. At kasama sa kanyang pinadala ay si Jubair. Sinabi ni Jubair, Lamma futihat Qabrus wa furriqa bayna ahliha fabaka ba'duhum ila ba'din. Ra'aytu Aba Darda jalisan wahdahu yabki. Fakultu ya Aba Darda, ma yabkika fi yawmin a'azzaha Allah fihi al-Islam wa ahlah. Sabi ni Jubair Banu Nafir radiyallahu an, noong nabuksan ang Qabrus at pinaghiwalay ang mga tao dito, kasi ganoon yung nangyayari, kinukuha ang mga bihag yung mga tao doon sa natalo sa digmaan, pinaghihiwalay yung mga lalaki at babae, pinaghiwa-hiwalay yung mga tao. At umiiyak yung mga tao. Kumbaga nagdudusa sila kung bakit nila kinalaban ng Islam at ngayon ay natalo sila ng mga hukbo na pinamumunuan ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Si Jubair radiyallahu an ay nakita niya si Abu Darda na nakaupo na umiiyak. Nanalo ang mga Muslim ngunit si Abu Darda umiiyak. Sinabi ni Jubair,
Ya Aba Darda, ma yabkika fi yawmin a'azzaha Allahu fihi al-Islam wa ahla. Bakit ka umiiyak? Umiiyak ka sa panahon na pinalakas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam at ang pamilya nito o ang mga taong mga Muslim. Sinabi ni Abu Darda, wayhaka ya Jubair, ma ahwan al-khalqa ala Allah. Kawawa ka Jubair. Ma ahwan al-khalqa ala Allah. Masyadong malambot ang nilikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masyado tayong mahina kumpara sa Allah subhanahu wa ta'ala o masyadong mahina ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Idahum taraku amra bayna hiya ummatun qahiratun zahiratun lahul mulk. Na nung sila ay iniwan ang Qabrus, iniwan nila ang pinagutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinanggi nila ang Islam. Na sila ay umma, qahiratun zahiratun lahul mulk, na malakas at masagana. Kikilala kasi ito na may pinakamalaking army o may pinakamalaking hukbo na nakikipag-away sa Islam. Ngunit kahit gayon pa man, sinabi ni Abu Darda radiyallahu an, taraku amr Allah azza wa jal. Iniwan nila ang ipinagutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasaru ila ma tara. At nangyari sa kanila ang nangyaring ito. Pinaghiwalay-hiwalay yung kanilang mga pamilya hanggang sa nagsiiyakan na sila. Napagtanto pala ni Abu Darda radiyallahu an na kapag ang isang sambayanan ay iniwan nila, ang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahigpit na pagpaparusa. Kagaya ng ginawa niya sa Qabrus, na nung natalo sila ay pinaghiwa-hiwalay ang mga pamilya dito. At hanggang sa magsiiyakan sila dahil doon sa kanilang pagdudusa, sa kanilang pagtatalo sa mga sundalo ni Muawiyah radiyallahu an. At ayan, ang pangatlo, ayan ang pangatlong bunga ng kasalanan. Bunga nito sa isang lipunan. Pang-apat, al-ma'asi tu'assiru hatta 'ala ad-dawabi wal-ashjari wal-ardi wa 'ala al-makhluqat. Ang kasalanan ay nakakaapekto kahit sa mga hayop, puno lupa at lahat ng nilalang. So hindi lang po sa tao. Hindi lang sa tao ang bunga ng paggawa ng kasalanan, kundi maging sa hayop, puno lupa at lahat ng nilalang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Lumaganap ang kasamaan sa lupa at langit. Lumaganap ang kasamaan sa lupa at dagat dahil sa ginawa ng mga kamay ng tao na napapaloob sa mga lugar na ito upang ipadama sa kanila ang ilan sa kanilang ginawa. Baka sila'y manumbalik, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil sa mga kasalanan ng tao ay napipinsala yung mga lupa, dagat, na dahil lamang sa kasalanan na ginagawa ng mga tao. Pinaparusahan sila sa pamamagitan ng pagsira ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang environment, kumbaga. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abu Qatada, an Qutaba bin Rabi' radiyallahu an annahu kana yuhdithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bihijazah بجنازة فقال مستريح ومستريح منه ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. Ayon kay Abu Qatada bin Rabi' radiyallahu an, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay mustarih at mustarahon min. At tinanong siya ng kanyang mga kasamahan. Tinanong ng mga tao, ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu min? Ano yung mustarihu saka yung al-mustarahu min?
Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastarihu min nasabi al-'abdul mu'minu, ang aliping nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay namatay, ay nagpapahinga siya mula sa dunya. Nagpapahinga siya mula sa dunya, na kung ano, nagpapahinga siya sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapahinga siya mula sa hirap na kanya dinanas dito sa mundong ito. At sinabi niya naman sa pagpapaliwanag niya sa al-mustarahu min wal 'abdul fajiru yastarihu minhu al-'ibad wal bilad washajar wad-dawab. At yung alipin na fajir, makasalanan ng alipin ay nagpapahinga sa kanya yung ibang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapahinga rin sa kanya yung mga lupain, puno at hayop. Ito ay dalil o nagbibigay katibayan na ang paggawa ng kasalanan ay nagdudulot ng kasamaan sa ating paligid, maging sa mga kahoy, dagat, o lahat paman na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay sinisira niya sa nasisira ng dahil doon sa kasalanan na ginawa o ginagawa ng tao. Ang last o ang pinakahuli, al-ikhtilafu wa tamazzuq. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang panglimang ito ay siya yung pagkakawatak-watak. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. At kinalimutan nila yung mga iba sa mga pinaalala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy dito ay ang mga Nasara wal Yahudi. Nung kanilang kinalimutan yung alinman na pinaalala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kinalimutan nila yung iilan sa ipinaalala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kaya ipinadama namin sa kanila ang galit at pagkamunghi hanggang sa araw ng paghuhukom. Pinagramdam namin sa kanila ang pagkamunghi at galit hanggang sa araw ng paghuhukom. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, والذي نفس محمد بيده ما توادى اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. Ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang dalawang tao ang nagkakaibigan na pinaghiwalay o nagkahiwalay o may nangyaring hidwaan sa kanila. May nangyaring hidwaan sa kanila o may misunderstanding na sabi nila sa Tagalog, may nangyaring hidwaan sa kanila. Hindi ito mangyayari baniban na lamang sa pamamagitan ng kasalanan na ginawa ng isa sa kanila. So ang kasalanan din ay nakakasira ng pagkakaibigan ng mga nananampalataya. Wa ila huna fahada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Jasim Macabando. At nakasanayan po naman natin at alam naman natin na siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At kung maaari po ay pakilista na lang po sa papel ang inyong mga katanungan at inshallah sa susunod na muhadir o muhadara ay pwede natin pong itanong sa kanila ang inyong mga katanungan. So siguro po isang ganito na lang. Jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil sa inyong kaalaman na naibahagi sa amin. Mashallah, napakaganda po. At kami rin po ay nagpapasalamat sa mga nakibahagi ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikh, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng payo or panghuling salita upang aming itong maalala at bitbitin namin sa panghabang buhay naming pamumuhay dito sa mundo. At
pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Naam. الحمد لله وصلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tandaan natin ang bawat pagkakasala ay may epekto hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa ating paligid, sa tao, hayop at kalikasan. Manatili tayong matuwid, magsikap sa kabutihan, at magtiwala sa awa at katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang kapahamakan at makakamtan natin ang tunay na kapayapaan natin dito sa mundo at doon sa kabilang buhay. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayon gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.